Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang tanghali dito around Middle East. Magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas. Gagawa lang po tayo ng ating konting reaction o konting opinion. Dito nga sa nababasa natin na mga komento dito. Ito nga si Jonathan na mayroong inggit dito sa mga kagwang na sumasahod na. Matagal niya na itong sinasabi. Noon pa niya itong sinasabi sa vlog ni Thinking Body na lagi niya itong binabanggit na kumbaga ayaw niyang magtrabaho. Gusto niya yung maging tulad nila Intoy by Papaya at yan sila Kuya Boknoy. Kasi sila naman talaga muna yung sumasahod by this time, di ba? Ayon naman dito sa mga nagko-komento na may naisa akong na comments na nababasa na sinasabi nila, ay nako si Jonathan naiinggit talaga sa mga kagwang dahil sa nagbablog sila at yung sinasahod nila. So one time nabanggit ni Jonathan yan na talagang mas gusto daw talaga niya maging tulad nila na wala naman daw ginagawa at mayroon daw sinasahod dito sa YouTube, diba? So ganito yun mga ka-business, mga kapapi. Isa na yon sa mga gusto talagang mangyari ni Jonathan sa buhay niya. Kung gusto niyang mangyari yun sa buhay niya, magsipag siya, diba? Dito naman sa mga sumasahod na kagwang ni ka-business, kung hindi naman ito sila nagsipag, hindi naman nila ito ginagawa, wala rin naman silang masasahod, diba? So kumbaga, kinukumpara nitong si Jonathan yung kakayanan niya dito sa kakayanan ng mga kagwang. Kasi para kasing laging lumalabas sa bunganga niya itong nataas daw yung sahod. Mayroon pa nga tayong napanood nitong na issue ni Jonathan na lagi ba siyang gumagawa ng issue, lagi ba siyang hindi nananahimik, na sinabi niya sila nga puro kalokohan ng mga binablog nila pero bakit sila kumikita, bakit sila sumasahod sa YouTube, samantala daw siya ay maganda yung maayos daw siya, kumbaga hindi kalokohan ng mga ginagawa niya, na bakit hindi daw siya agad-agad nakakasahod. Nakakatawa ka na lang talaga, Jonathan, na sinasabi mo wala kang, hindi kalokohan yung pinagsasabi mo dyan sa vlog mo. Lagi kang ang naninira dyan diba? Yung paninira, puri mo lang kay Madam Inday Okre. Isa na yung kadahilanan na mawalan ka ng views, diba? So ayon sa kanya, bakit daw itong mga bakit yun sila puro kalokohan ng mga pinagbablog ay kumikita sila sa YouTube, di ba? Yun ang sabi niya, di ba? Kahit nga daw ay noong pumapasok sa daw nang nagtatrabaho pa siya diyan kay ka-business, hindi daw siya pinapansin ng mga kagwang, lagi daw siya nandoon sa gilid, di ba? So dito sa mga pinagrereklamo ni Jonathan na ito at paninira niya dito sa mga kagwang, nasa sayo yun hindi ka marunong makisama, Jonathan. Ngayon nakikita mong may sumasahod ditong mga kagwang, nang naiinggit ka, nagagandalait dito sa mga nasasahod ng kagwang. Okay, mayroon man silang dyan sa vlog ni ka-business na sinasabi nitong si Jonathan na kalokohan daw na ang mga binablog, bakit daw nagkakasahod. Well, diba, hindi naman talaga naisip, wala talaga tong hindi ba naman natin masasabi na walang isip itong si Jonathan. Ang galing nga niyang mag-isip, matalino diba? Na hindi niya iniisip yung mga vlog nila Intoy, ni Bay Papaya at saka ni Boknoy ay yung personal vlog nila, diba?
karamihan naman talaga sa mga tao ay mas gusto nila yung personal vlog ng isang tao na marunong kang magdala, di ba? Kumbaga, yung mga binablog nitong si Jonathan ay kinukumpara niya dito sa mga kagwang. Kumbaga mayroon siyang pagseselos, na iinggit siya dito sa mga tuna. Itong mga kagwang na sumasahod daw ng malaki. Diba? Bakit siya daw ay hindi sumasahod, diba? Hindi kasi alam ni Jonathan, ang akala kasi ni Jonathan ay yung pag-YouTube. Basta nasa YouTube ka na, sinasahuran ka na agad. Kung hindi mo naman yan trabahuin, Jonathan, hindi ka rin magkakaroon ng sahod. Tama yung sinasabi ng mga viewers na hindi naman ka talaga kikita sa pag-YouTube kung wala kang views. Hindi ka kikita sa YouTube kung hindi ka masipag. At kung hindi mo alam kung ano talaga ang iyong i-content dyan sa YouTube. Diba? So parang ang ano kasi nitong si Jonathan, ang pagkaintindi niya kasi, porket nandyan siya sa YouTube, sinasahuran siya kahit wala siyang ginagawa. Sinasahuran siya ni YouTube kahit wala siyang views. Kahit hindi siya nag-upload, ang ibig niyang sabihin, ang pagkaintindi niya dito ay sinasahuran siya. Kasi yan ang pagkabigkas niya eh. Puro daw kalokohan yung mga binablog nitong mga kagwang. Ay bakit daw sumasahod, diba? Wala naman tayong nakikitang puro kalokohan nitong ina-upload nila Intoy Bay at sa ni Bornok dito sa kanilang vlog, diba? Naswertehan lang talaga sila. Ganun talaga ang buhay, Jonathan. Kung sinortehan itong tatlong kagwang dahil sa malalaki nilang sahod, wala kang magagawa doon o kahit sino pa man ang nagbablog. Kung hindi ka suswertehin tungkol sa views, wala kang magagawa. Kasi hindi mo madidiktahan ng mga nagbi-views sa iyo na pwede mong sabihin, panoorin ninyo ako, diba? Tingnan ninyo, mga kabisnes, mga kapapi, wala talaga siyang, hindi niya naiintindihan yung pagbablog, hindi niya naiintindihan yung pag-YouTube. So, ibig sabihin, hindi na paliwanag ni Renji sa kanya kung ano talaga yung pag-YouTube. Kasi ang alam natin, si Renji kasi ang gumawa ng YouTube channel niya. Ngayon, ang pinag-iinggitan niya ng pinagkukumpara niya sa sarili niya, kinaiinggitan niya, itong mga kagwang na sumasahod na. Diba? So, para ba kasing ang nasa isip nitong si Jonathan ay kahit ano na lang ang iba-vlog mo ay iniisip niya may sahod na siya doon. 'Di ba? At lagi nga niyang sinasabi na iinip na daw siya dito sa YouTube niya, bakit hindi pa raw siya kumikita. Tingnan mo nga naman ang kainiisip kasi ni Jonathan ay easy money. Lahat ng gagawin ay magkapalit ay pera. So kung gusto mo ng ganon, di magtrabaho ka, di ba? Yun lang naman talaga yung solusyon doon. Hindi yung kainggitan mo, yung mga binablog nila Intoy Bay at sa kanyo na Buknoy. Kasi yung sinasabi natin dito, yung mga sumasahod na, hindi pa naman sumasahod yung ibang kagwang, di ba? Sa kanilang YouTube channel. Kaya siguro, na nagpupursige talaga. Wala namang masama kung magpupursige talaga itong si Jonathan sa kanyang YouTube channel, di ba? Ang problema dito sa kanya porket ba't marami siyang siguro binabasa sa kanya ng mga iba, yung siyempre hindi naman natin masasabi na hindi binabasa sa kanya yung mga komento doon na yung bang pinupuri siya. Ang akala niya siguro, porket pinupuri siya ng ganun, ay kikita na siya sa pagpupuri sa kanya ng ganun. Ito namang mga vlog niya wala naman siyang sinasabi Kumbaga, tumaas kasi itong isang paa ni Jonathan, umangat papunta sa taas. Kumbaga, naging isip niya, na siya, nasa taas na siya kasi nga ay iniisip niya naging sikat na siya kasi yun naman talagang sinasabi sa kanya ni Renji, sikat ka na kasi marami nang nakakakilala sa'yo. So nilagay niya yun sa isip niya, porket sikat siya ay kikita niya siya agad dito sa YouTube. Yun ang nasa isip niya kasi hindi niya iniisip, hindi ka sasahod sa YouTube kung wala kang views, diba?
maganda na lang itong sinasabi ni Thinking Body ay pinapaliwanag sa kanya. Pero nandoon pa rin ang issue na talaga namang kumbaga ay para ba kasing nagagalit siya dito sa mga kagwang. Bakit kumikita na, di ba? Bakit sila sumasahod, ako hindi? Ang sabi niya, puro daw kalokohan yung ina-upload, puro kalokohan yung binablog. Wala naman akong nakita puro kalokohan ang binablog nila, no? Siguro dahil ma-joke itong mga kagwang at magaling silang makisama, nagjo-joke sila, kay Jonathan yun, ang pagkaintindi kay Jonathan yun, puro kalokohan yun. Diba? Kumbaga, seryoso siya, ayaw niya, parang galit siya sa mundo. Ang gusto niya, yung mga kahalubilo niya, galit din sa mundo tulad niya. Kumbaga, bawal, kung si Jonathan yung kasama, bawal tumawa. Kasi galit nga siya sa mundo. So, ang hindi lang natin maintindihan, bakit kasi siya parang naiinggit dito sa mga kagwang na sumasahod. Diba? Kasi, ginawa na naman niya ng issue. Noon pa yan, ginawa niya yan ng issue na sinasabi niya ay gusto ko maging tulad nila kasi sila sumasahod sila sa YouTube. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, ang sinasabi naman niya, puro kalokohan daw yung ina-upload, bakit daw sumasahod sa YouTube. Tingnan mo nga naman, ang kitig ng utak ni Jonathan. Hindi nga siya nakakabasa, pero ang galing niyang mag-isip ng mga negatibong sasabihin sa tao na hindi naman talaga niya alam kung ano yung ibig sabihin nun. Katulad na lang nito na puro daw kalokohan yung ina-upload, bakit daw kumikita. Na 100% yung sinasabi niya. Sila, bakit yun sila? Yung sa kabila, nag-upload siya ng puro kalokohan naman bakit sila kumikita? Ang masasagot ko doon sinasabi ni Jonathan yung mga ina-upload nila kagwang, yung kagwang na sumasahod ngayon, may sense di ba? Gusto ng mga tao yung ina-upload, may katuturan yung ina-upload nila kagwang Intoy Bay at saka Buknoy kesa sa ina-upload mo, Jonathan, di ba? Yung sina-upload mo naman, panay naman sinasabi mo, si Jonathan pogi, mga pogi, Jonathan ako ay pogi. Anong sense ang nakukuha ng mga tao doon, hindi ba? Syempre, hindi naman natin makukumpara, no? Ang sinasabi nila ay talagang yung kaisipan ni Jonathan ay hindi yung katulad ng kaisipan ng iba. Halimbawa na lang sa kaisipan ng mga kagwang. Alam niyo mga kabisnes, mga kapapi, hindi natin pwedeng sabihin na iba yung kaisipan ni Jonathan Kasi pag sinasabi natin may ibang kaisipan siya na parang hindi kompleto, hindi ako nag-agree doon. Kasi ang isang tao, pag hindi kompleto, sinasabi natin kulang sa pag-iisip or mayroon siyang diferensya sa pag-iisip, hindi marunong magmura, hindi marunong manira ng puri ng babae, hindi marunong makadama ng inggit. Etong si Jonathan, normal to lahat nararamdaman niya, lahat kaya niyang gawan ng issue. Diba? Mahilig talaga siya gumawa ng issue. Yun na nga inisyuhan niya ngayon ng mga kagwang na doon sa pagbablog. Diba? Kasi mayroon tayong nababasa. Noon ko pa nababasa itong mga komento to. Noon ko pa itong gusto talagang reaksyonan yung inggit ni Jonathan dito sa mga kagwang, sa YouTube channel ng mga kagwang na kumikita na. Yun talaga ang kinaiinisan at kinaiinggitan niya. Kumbaga, gumagawa talaga siya ng paraan na mayroon siyang mapuntahan either dito kay Renji, dito kay Thinking Body. Doon niya nilalabas ang mga sinasabi niyang issue, paninira dito sa mga kagwang. Ganon siya di ba? Hindi talaga matigil si Jonathan sa paninira sa kapwa niya. Ugali niya na yon, so wag ninyong sabihin kulang-kulang siya, hindi siya kulang-kulang. Ang taong marunong manira ng kapwa niya, hindi ang kulang-kulang, intakto yan. Chismoso lang at inggitero lang talaga yung taong ganyan. Hindi mapakali kung hindi magagawa ng issue sa kapwa niya. Yan itong upanguugali ni Jonathan. Kaya parang mahirap kasing intindihin, mahirap to ipaliwanag sa tao kung ano talaga siya. Diba? Kasi minsan okay, minsan hindi. Sasabihin ng mga nagmamahal kay Jonathan, kulang-kulang naman talaga siya. No, you are wrong. Hindi siya kulang-kulang, kompleto siya, intakto siya.
Hindi yung sinasabi natin mayroon siyang ano sa pangingisip, hindi. Ang kanya kasi ay ang gusto niya, pag gusto niyang sabihin niya, kailangan ma-produce agad. Parang magic ba? Parang isang ganon lang, isang pitik mo lang, andyan na. Yun ang pangingisip ni Jonathan. Kung sinasabi niya gusto niya yun, gusto niya, andyan na sa harapan niya. Kung gusto niya magkaroon ng pera, gusto niya, andyan na talaga sa harapan niya yung pera. Ang gusto niya kasi, easy lang talaga, easy to get lang talaga lahat. Easy yung money sa kanya. Kumbaga, pag sasabihin niya kailangan ko ng pera, kailangan mayroon agad. Yun yung ang dapat na ipaliwanag o ipaintindi dito kay Jonathan, na hindi basta-basta ma-produce ang lahat ng gusto niya ng basta-basta. Although alam naman natin yan, no? Ang tagal na yan pinapangaralan ni Ka-Business, pinapaintindi sa kanya ni Pinunong Ka-Business kung ano yung buhay, kung ano yung dapat gawin. Kung gusto mo makuha yun, kailangan pagtrabahuin mo yun. Kailangan pagsikapan mo kung gusto mo makuha yun. Diba? Matagal na yun, kita ba? Tingnan ninyo ano, yung bahay at lupa na sinasabi niya na gusto talaga niya. Kung pinagsikapan niya, na ayon kay Ka-Business ano, kung pinagsikapan mo yan, na nandito ka sa akin, nagtatrabaho ka, for how many years pinag-ipunan mo yan, di makukuha mo yung bahay na lupa at gustong-gusto mong bilhin. Totoo naman talaga yun, di ba? Pero ang nasa isip kasi ni Jonathan ay ang mag-produce yung ibang tao na ibibigay sa kanya. Yun siya eh. Easy ba? Ang iniisip niya is easy to get kung ano yung gusto niya. Tulad ng bahay at lupa, nabanggit niya yan eh, na sana na yun na lang ang ibinigay sa kanya ni Ka-Business, ang bahay at lupa. Diba? Na kumbaga, kahit hindi siya magpapagod, hindi niya kailangan magtrabaho, ay mapoproduce yun ng tao sa kanya kung sino yung tumutulong sa kanya. Ganon ang pangingisip ni Jonathan. So wag ninyong sabihin kulang siya sa pangingisip. Hindi siya kulang sa pangingisip. Ang tawag doon, sweetik, maisip na tao. Yon. At mahilig gumawa ng issue. Diba? Ginawa na naman niyang issue ng mga kagwang. So well, yon. At natatawa na lang kasi ako na pinagsasabi nitong si Jonathan na talagang hindi siya nahihinto na magaling talaga siya gumawa ng kwentong hindi maganda kung ano yung nakikita niya. Diba? Noon pa naman talaga yan, pinag-iinitan niya talaga ang mga kagwang na may YouTube channel na. Pinag-iinitan niya talaga noon pa yan. Nainggit kasi siya na nakikita niya na malalaki yung sinasahod ng mga kagwang. So pinaghirapan nila yon kaya sila sumahod ng ganon kalaki. Hindi ka naman sasahod ng malaki kung hindi mo pinaghirapan yun. Alangan naman ipapasahurin ka ng YouTube nang wala kang ina-upload. Mag-isip-isip, diba? Ito talaga si Jonathan ano. Sasabihin nila, ay naku, kulang-kulang sa isip yan, wag patulan, diba? mahirap ang taong tulad ni Jonathan ay hindi patulan. Katulad na yan ng ginawa niya kay Madam Inday Okray. Mahirap yan kung hindi yan bigyan ng leksyon, diba? Mahirap yan pag hindi mo hindi mo siya susuwayin o hindi mo siya bibigyan ng leksyon na talagang mali ang mga pinaggagawa niya. Patuloy niya yung gagawin. Tingnan mo hanggang ngayon yung paninira niya. Tinutuloy-tuloy pa rin niya, hindi na yan mawala sa kanya, pangungugali niya yan, unless kung mayroon yan gagawin sa kanya, ewan lang natin ano, wala pa naman tayong nakikita, wala pa naman na i-upload si Madam Inday Okray kung ano talaga yung plano niya dito kay Jonathan. Sa akin lang, para sa aking opinion, opinion ko lang, sa akin ko lang talaga opinion, kung sa akin nangyari yun, hindi ko talaga patatawarin, kahit sasabihin pa nila kulang-kulang ang pag-iisip kasi tatanungin ng pulis yan, tatanungin ng husgado yan kung talagang kulang-kulang siya. Bakit marunong siyang magsabi doon pa talaga sa vlog niya, doon pa talaga sa YouTube channel niya. Wala pong maniniwala na husgado, talagang kulang-kulang siya sa pangingisip kasi marunong siyang magsalita ng hindi maganda at laban sa'yo. Kung ako, hindi ko tatantanan yan hanggat hindi siya makulong. Kung sa akin lang yung ginawa niya, pasensyahan, sorry. Diba? Hindi ko talaga papatawarin kasi pinahiya, puri mo yun eh. Yan ang ugali ni Jonathan, hindi niya matanggal-tanggal. Hanggang ngayon pa naman, ganyan pa talaga siya. Hindi siya titigil sa paninira niya kung mayroon siyang nakikita.
kung ayaw niya, sisiraan niya talaga. Kung mas nakakalamang at higit sa lahat kung ano yung ambisyon niya na hindi natutupad, yung nakikita niya sa ibang tao, kung kaya niya yung siraan niya yun ngayon ang ginagawa niya sa mga kagwang. Sisiraan niya. Sinisiraan niya, gumagawa siya ng issue ng hindi maganda. Di ba? So, mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang. Sabihin na naman nila bakit si Jonathan ang topic natin. Kasi nakita ko kasi sa mga comment section at napanood ko rin yung mga sinasabi niya. Dati pa naman yan, yung mga sinasabi niya na kinumpara niya kasi bakit sila mayroon silang sinasahod sa YouTube, bakit daw siya ay wala. Tapos ginawan niya na yun ng issue. Diba? So well, mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang po. Pag nagustuhan ninyo ang aking reaction video, paki-subscribe, likes, and share and comments ng aking mga videos. At don't forget po to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang pangalawa nilang channel, Ka-Business Family, at ang Siyam na Kagwang po. Suportahan po natin. At ang nag-iisang kaibigan ni Papa Dins TV na si Papa Sundot TV, huwag rin po natin kalimutan suportahan. At ang mga kasamahan ko pong mga reactor, magigiting na reactor ni Ka-Business Official, nangunguna po si Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Fresh Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Madam Inday Okray TV, at Analisa Reality Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabing may Allah bless us all. Sa lahat po ng bago kong subscriber, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Please paki-subscribe po ng ating YouTube channel, at maraming salamat po sa mga bago kong subscriber at sa mga dati ko ng subscriber na nandyan pa rin nanonood sa akin. Maraming salamat po. Sana po hindi nyo iputulin ang suporta ninyo sa akin bilang isang reactor ni Ka-Business. Maraming salamat po, at may Allah bless us all. As I said, birabanat lang tayo, mga Ka-Business, hanggang sa muli, at magkikita-kita tayo. Bye-bye po.